Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Attorney Claire binasag ang pang-iintriga nitong si Amy Marcos sa hindi pagdalo ni Torre at Remulla sa kanyang sinagwang hearing kahapon hinggil sa pag-aresto kay Digong Duterte. Bakit po mga kabunyog, ano po ba ang sinabi ni Attorney Claire dito kay Amy? Ayon po kasi sa sinabi ni Amy Marcos, kung bakit raw hindi dumalo itong senatore sa kanyang pahiring dahil raw may tinatago ang palasyong sekreto na hindi dapat malaman ng ating mamamayan anyway. Dito po mga kabunyong bumwelta ng sagot si Attorney Castro. Kung ano po yun sinabi niya, sundan po ninyo itong video hanggang sa dulo. Anyway, panoorin na muna natin po itong mga sinabi ni Amy Marcos hinggil dito sa hindi pagdalo ni Torre sa pahiring niya. Binigay ba silang dahilan or tingin nyo na dahilan kung ba't di sila pupunta? Wala, ganun pa rin. Executive privilege at sub judice. Alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kabisado niya yan. Alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege lahat ng topic. Kaya nagulat naman ako. Kaya, sabi ko sa kanila, may sulat ako sa kanila, baka naman ma-reconsider nila. Kasi sayang naman ako ang kakataon, maririnig na tao kung ano talaga nangyari. Kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman. At mas maganda yung nagkakaliwanagan. Kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao, may tinatako. So, how will you say to sure? Paano kung hindi umatin yung mga cabinet officials? Kasi most likely sila lang Maaga pa rin ako sa sinabi ng Presidente na hindi daw pagbabawal. Pero liwanag ang sulat, bawal. Hindi sila a-attend. Ano ba, ma'am, supposedly yung gusto nung pag-usapan or focusan? Maraming topic pa rin at yung mga OFW natin, halimbawa, tinatanong nila kung ano daw impact sa kanila. Kasi kung pwedeng damputin yung nasa Pilipinas, para na lang sila nasa labas. At saka kung may kaso sila, may pagkasaba ba sila iuwi. Pagkatapos noon, yung iba pang warrant, kasi hindi naman iisa para kay former President Duterte. Meron pang kasunod, yung 5 pulis. Pagkatapos noon, meron pa daw kasunod na naman. Kaya kinakatakutan natin kung yung proseso hindi regular, nauna, sana maitama naman natin ano talaga ang dapat. So marami talaga nagtatanong, maraming iba't iba pang bitin, kumbaga, ang sabi sa akin, at maraming na tinetext sa akin, sinusulat sa akin, may mga papeles, ebidensya, na sabi nila, pakita namin kung totoo ba yan o hindi. Kasi napunta lang kayo ng reaction, sinabi ni Attorney Panelo na parang hinahamon kayo na why not file an impeachment against President Marcos? Sino pong confirm na darating po sa hearing? Hindi ko pa alam. Wala pa po sa guest list nyo Wala na. po. Sige, siguro. Aalamin ko bukas. Babalitaan ko At kayo. the copy of the letter from the ES, saying Yeah, I'll find it from my staff. Thank you. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Amy Marcos. Sabi niya na tila nagtatago sa isang kumot itong executive privilege ni Bersamin na nagsasaad na dapat limitado lang ang impormasyon na dapat malaman ng publiko dito sa ginagawa ng palasyo. Anyway, ito po mga kabunyog, binasag ni Attorney Claire Castro itong sinabi ni Amy at dito ipinaliwanag ni Attorney Castro kung bakit kailangan itong ipatupad ng palasyo. Itong tinatawag nilang executive privilege ni Torre. Ito mga kabunyog, panoorin po natin ito. Pakipaliwanag, ano yung ini-invoke ng Malacanang na executive privilege? Ano ibig sabihin nun para kay Aling Barang? Itong executive privilege kasi, Alvin, ito yung, kumbaga, constitutional doctrine na to na inaalaw ang presidente at yung mga high ranking executive officials na i-withhold yung mga information from the other branches of the government. Lalo-lalo na kung ito may kinalaman sa national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations na within the executive branch lang. At kapag ito ay pinilit, baka magkaroon ng violation ng separation of powers kasi baka magkaroon din ng tinatawag nating undue encroachment, no? Encroachment ng other
department dun sa kapwa niya, co-equal department niya. Oo. Bakit siya ini-invoke? Kasi siyempre tatanong ng tao, alam mo naman si Senator Amy, siyempre, ay kukulayan ngayon ni Senator Amy, sabihin niya, kita nyo na. May Kita nyo na, may tinatago. Ayaw ng PEP mo umatin dito sa hearing namin. Pakipaliwanag mo nga, Yusek Claire, bakit yan ini-invoke? Kasi may mga pagkakataon na yung pagde-decision making, paggawa ng polisiya, na internal lang talaga sa executive branch ay hindi naman pwedeng isiwalat. Halimbawa lang to ha. Kung halimbawa merong kakalabanin, halimbawa may terorista Oo. na kailangang kalabanin, kailangan ba isa publiko yon? Hindi, di ba? Oh, tama. Tipong ganon, oo. Kasi may nakataya na national interest, parang ganon. Kung pag binuyang-yang mo yan, baka makatakas pa yung terorista. Parang ganon yung dahilan nun. Yes, oo. May mga pagkakataon kasi na hindi mo agad kailangan isiwalat. Ito, kasi baka may mga susunod na pangyayari, ganun pa rin naman gaganap. Di parang nabasa na yung galaw ng ehekutibo. Pero sa kasong ito, yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at ngayon nasa The Hague na siya, anong anggulo doon na parang pwede sabihin na hindi na nasabi na namin eh. Parang ganun siguro. Nasabi na kasi nag-guest na naman sila last time, 'di ba? Nag-resource person na sila doon eh. Ganun bang position ninyo, Yusek? Isa yon. Kumbaga lahat na naitanong naman na dapat na magawa at masabi para sa isang plano na pagbabalangkas ng batas ay sapat na. Hindi naman naglihim, kaya lang siyempre may mga bagay-bagay na hindi pwede nga isiwalat sa publiko. Opo, Pero naman ang katanungan naman ay natanong na. Opo. Pero parang hindi ba magsasabi na naman sila na ayaw mag-cooperate ng gobyerno, ergo Ng administrasyon. ng administrasyon, ergo ayaw makipagtulungan, may tinatago. Ma'am Doris, kung yan ang balak Ng Pangulo sa umpisa pa lang, katulad ng mga sinabi ko, iba dapat umpisa pa lang hindi na pinapunta. Oo. So, ilang oras naman ba niyan tinanong? Yung mga cabinet members, yung mga ibang high-ranking officials natin, ilang oras naman ba yun? Hindi naman siya iniwan, hindi naman nag-walk out sa kanya. Lahat naman ng tanong sinagot sa kanya. Except, of course, yung covered ng executive privilege. Alright. Kaya importante, Claire, na ipaliwanag sa tao, Tama. lalo na sa ordinaryong masa, ano ibig sabihin yan? Exactly. Kaya kinuha ka naming guest so that the Malacanang para can marinig explain. din. Oo, Kasi marinig. medyo highfalutin yan para sa ordinaryong Juan de la Cruz, Yusek. Totoo. actually, Alvin and Ma'am Doris, in-explain naman din ito ni Senate President Chis Escudero na maaari talagang i-invoke ng ehekutibo yung executive privilege. May mga tanong naman din daw na hindi covered at ito yung pinalagay naman niya na nasagot noong huling hearing. So, I Opo. think enough na yon. At talaga naman ito yung maaari talagang i-invoke. Ito na may mga Supreme Court decision naman na pagkapatungkol ito sa mga, let's say, yun nga, katulad sinabi ko, military, diplomatic, national security matters, maaari talagang hindi ito isiwalat sa publiko. Tama naman na pwede maaaring naman. invoke. Pero ang tanong kasi doon, the more pressing issue is why? Bakit yung Why gagamitin are niya you, yun? yun ang dapat sagutin ng Malacanang, yung why. Bakit? Kaya kailangan may paliwanag at maintindihan ng kasi otherwise, mas madaling intindihin yung argumento ni Senator Amy. Lalo pa, Na, mas madali yun eh, pang marites nga yun eh, Oo. may tinatago kayo dyan. ang naratibo, sabi pa niya, sayang, dapat ay makapagpaliwanag ang Malacanang. Hindi nagpaliwanag na nga. Hindi, yun na nga. Yun ang, Kasi yun yun ang dapat na pananggalang yun mo ang doon. Na ticket niya na-explain na-exhaust na. Oo. Ang lahat. Ano pa ba itatanong mo na hindi mo na itanong nung nakaraang hearing, Yusek? kasi kung papansinin nga, halos pa Ulit-ulit na yung tanong niya eh. Lahat naman nasagot na eh. Ayun. So, Hindi naman sila nag-invoke ng my right to remain silent o Ay, ganyan. hindi. Hindi naman eh. Oo. Ay, sagot Yung nga mga ng sagot. Sige, Yusek. Oo, di ba? Lalo na si Secretary Boying Rimulya. Siguro yun lang mga napaloob na napag-usapan talaga. Yun lang naman ang hindi maaaring i-reveal. Pero the rest naman binanggit na lahat at nasabi. Tama, So, wala tama. naman natago dun. Sige, so let's set that aside. Ano po? So, Yan. ibig bang sabihin, hindi naman tutuloy yung hearing? Kasi lahat ng resource person niya doon,
taga-executive, Oh. taga-DFA, taga-DOJ, DILG, ay lahat yun under sa office of, under sa Malacanang, Yusek. Pwede naman po niya ituloy. Maaari po siya kumuha ng mga expert witnesses. Sabi ko nga po, yung mga eksperto sa batas. Sabi ko nga po, dapat hindi lang isang tao o isang lawyer ang kanyang gawing witness sa resource person. Nandyan po si Justice Carpio, nandyan sila Atty. Butuya, nandyan si Atty. Andres, nandyan, maraming pwede na siyang maging resource person na para hindi niya sinasabi na hindi niya naiintindihan or hindi pa siya napapaliwanagan tungkol sa mga diffusion at sa mga red notice. Marami pong eksperto na ang nagpaliwanag dyan at yung pong mga paliwanag na yun ay naaayon po sa naging decision po ng administrasyon o ng pamahalaan. At sapat na sa palagay nyo, ma'am? Opo, kung sila naman ay gagawa at magbabalangkas ng batas, ay sapat na po yung kanyang mga nakuhang mga impormasyon. Pero Sige. pwede pa, Sige lang, partner. isang syungang tanong, Madam Claire, pwede ba silang is-cite in contempt? Sa aking palagay po, dapat hindi. Oh. Kasi hindi naman po siya tinalikuran, hindi naman po siya inindiyan sa unang pagkakataon na siya nagpatawag ng hearing. Lahat naman po ng importanteng impormasyon ay naibigay na po sa kanya. Ayun. That, I think may president po yan. Nangyari yan dati noong panahon ni dating Pangulong Arroyo. Ganyan I ba? remember, partner, naalala mo yun, Attorney Claire, pinagbawalan niya. Ay, hindi ko lang maalala yung issue. Pero nag-order siya, Ay, partner. oo, Hindi, oo. wag kayong matin dyan. Huwag kayong atin. Huwag kayong matin dyan, oo. Parte din yan ng Opo. kapangyarihan. Correct. Yusek? At kinatigan po yun, opo, kinatigan po yun ng Supreme Court. Meron po, tatatandaan niyo po yung kaso ng Neri versus Senate Committee. Opo, kinatigan po ng Supreme Court yun, no? Sabi ng Supreme Court, banggitin ko na po, Sige lang. sa akin po. The court ruled that conversation involving diplomatic relations, military concerns, and internet deliberations between the President and his advisors are protected by executive privilege. So, nasang-ayunan po yan ng Supreme Court. Ano nga yung issue noon, Attorney Claire? Hindi ko na maalala. Naalala ko lang na inutos ni dating Pangulong Gloria na huwag kayong pumunta dyan, ha? Huwag kayong makipag-cooperate. Hindi ba NBN ZTE deal yun? Oh, yeah, opo, yung Canary versus Senate Committee. Yun, Kung nagkakamali, yung po yung tungkol sa mga naging decision patungkol po dun Naalala po ninyo ginagamit pa ni Manong Ted dati yung sa SEC, may 200 ka rito. Naalala mo yan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.